Habang nag-aayos ang sasakyan, biglang natuklasan ng lalaki na ang lumang sasakyan na binili niya kamakailan ay tila gawa sa ginto. Dahil nang kiniskis niya ang pintura, isang nakasisilaw na ginto ang sumilay sa katawan ng sasakyan. Para mapatunayan ang hinala niya, binilisan niya ang pagkiskes, at lalong dumami ang gintong sumilay. Dahil sa sobrang tuwa, dali-dali niyang binuksan ang hood ng sasakyan. Tapos ay pinagpag niya ito ng malakas, at nakita nga niya na kahit saang parte ng sasakyan, sa ilalim ay kumikinang na ginto. Agad niyang napagtanto na ang second hand na sasakyan na ito ay gawa pala talaga sa ginto. Ang biglaang pagyaman ay lubos na nagpasaya sa kanya. Ngunit dahil sa kasakiman niya, hindi niya ito sinabi sa iba. Bagkus ay mabilis niyang pininturahan ang mga nakalantad na bahagi at saka ginupit ng lag-ari ang isang pirasong tambutso kasi gusto niyang subukan kung ginto nga ba yon. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagpunta sa isang pawn shop sa lugar na iyon. Nakita ni Jack na mukhang mahirap siya. Hindi naniniwala ang amo na may maganda siyang dala, pero nang suriin na ng amo ang singsing na ginto, nagbago ang kanyang isip dahil sa resulta. Dahil hindi lang ito ginto, kundi ang pinakamataaang kalidad na ginto sa merkado ngayon. Kaya naman agad na tinanong ng amo kung saan niya nakuha iyon, para maiwasan ng gulo. Ipinaliwanag ni Jack na napulot lang niya ito. Nang hindi siya makuha ng sagot, ay pinabayaan na lang siya ng amo na iwan ang kanyang numero, at sinabing kukunin niya ang lahat ng kaya niyang kunin. Pagkatapos ay binigyan niya si Jack ng isang malaking halaga ng pera. Nang magkaroon na siya ng pera, agad na hinanap ni Jack ang kanyang dating kasintahan. Ngunit ayaw siyang pansinin ng kanyang dating kasintahan. Dahil si Jack ay isang dukha noon, at saka tamad pa. Matagal na silang naghiwalay. Ngunit sa sumunod na segundo, kumuha si Jack ng isang malaking halaga ng pera. At ang perang iyon ay talagang gumana. Sumakay kagad ang ex-girlfriend niya sa sasakyan. Pagkatapos magkaroon ng pera, nagmaneho na sila ng gintong sasakyan na iyon. Nagsimulang magsayang ng walang pakialam. Akala nila'y naghihintay na ang masayang buhay para sa kanila. Ngunit hindi nila alam. Dadalaw din ng gulo sa kanila maya-maya lang. Dahil pala, ang gintong sasakyan na ito ay pamana ng dating Don sa lugar na iyon. Nang nabubuhay pa ang Don ay ginawa na niyang ginto ang sasakyan na ito. Pero ang mga tauhan niya ay alam lang na mayroong maraming ginto ang Don. Wala talaga akong alam kung saan nakatago ang ginto. Ganun lang. Kaya ang anak ng Don ay dumanas ng hirap. Diretso siyang pinagtanungan ng mga tauhan niya kung saan ang ginto. Pero hindi rin alam ni Mike kung nasaan ang ginto. Nang makita nilang ayaw magtapat ni Mike, may kinuhang pliers sa mga tauhan at walang pagdadalawang isip na pinutol ang isa niyang daliri sa paa. Samantala, sa kabilang banda, nagpasalamat si Jack sa dating may-ari ng sasakyan at binigyan din niya ito ng pera bilang pasasalamat. Ngunit habang papalayo na siya, bigla niyang nakasalubong ang mga gangster na naghahanap ng ginto. Nang mapagtanto ang sitwasyon, nagmamadaling umalis si Jack gamit ang sasakyan. Pero ang dating may-ari, nahuli. Nang mga oras na yon, agad na dumating ang dating katulong ni Don Hepe at matagumpay na nailigtas si Mike. Ngunit habang nagmamadaling tumakas siya, ay aksidenteng nabangga siya ni Jack na papaalis na. Para maiwasan ng mas malalang pangyayari, inilayo siya ni Jack sa kagubatan. Tapos, pagkatapos niyang maglagay ng pera, handa na siyang manahimik na lang. Pero ng mga oras na yon, biglang tumawag ang dating may-ari ng sasakyan. Ang totoo, ang mga gangster na pala ang humawak sa dating may-ari at pinagbantaan si Jack na ibalik agad ang ginto. Bigla na lang nanlamig ang likod ni Jack. Ngunit hindi niya alam na sa oras ding iyon, biglang nagising si Mike na nakahandusay. Isang suntok lang, napabagsak na niya si Jack, at saka mabilis na nagsimulang tumakas. Pero papayag kaya si Jack na makaalis siya, kaya kinailangang ikwento niya kay Mike ang lahat ng nangyari. Doon lang naunawaan ni Mike na dahil sa gintong sasakyan na iyon ay hinahabol na sila ng mga gangster. At dahil doon, naging magkakampi na sila. Magkasama silang lilipad, magkasama silang mamamatay. Basta't hindi dapat makuha ng mga gangster ang gintong sasakyan. Una, dinala ni Jack ang sugatang kasama niya sa bahay ng kanyang kasintahan. Pansamantalang ginamaw niya ang sugat ng kasama. Pagkatapos, sinabi niya sa kasintahan ang tungkol sa nakuha niyang gintong sasakyan at ang pagtugis sa kanya ng mga miyembro ng sindikato. Nakita ng kasintahan ng pag-aalala ni Jack, kaya naisip niyang may ginawang krimen ang dalawa. Agad niyang tinawagan ng pulisya. Ganun na nga, kaya naman pala, bigla na lang silang nahuli at dinala sa presinto. Mabuti na lang at pagkatapos ng investigasyon, wala silang nakitang anumang mali sa dalawa, at pinalaya rin sila.
Pagkatapos ng pangyayaring iyon, napagpasyahan nilang umalis na sa lungsod na iyon. Kaya naman agad silang nagplano para tumakas sa ibang bansa. Ngunit hindi nila alam. Nang mga oras na iyon ay pinaghahabol na sila ng mga gangster. Dahil sa takot, mabilis na pinadyak ni Jack ang gas. Doon lamang niya nagawang makaiwas sa mga gangster. Di nagtagal, nakarating na sila sa hangganan gamit ang kanilang gintong sasakyan. Ngunit bigla na lamang sumabog ang gulong ng sasakyan. Dahil sa kawalan ng magagawa, IKANDALIS. Naghiwalay sila ng daan ICANDALIS. Si Jack ang tatanggo sa pinakamalapit na tolyer para ipaayos ang sasakyan. Si Mike naman ay nagtanong sa malapit kung paano mailabas ang sasakyan sa hangganan. Ngunit nang sa wakas ay makahanap na si Jack ng isang auto shop. Bigla siyang ninakawan ng malaki. Dahil sa kagyat na pangangailangan ng oras, si Jack, para mabuhay, ay pumayag na lamang. Ngunit habang inaayos ng mekaniko ang sasakyan, may hindi inaasahang sekreto siyang natuklasan. Kaya naman agad silang nagkaroon ng hinala. Binagsakan na lang nila si Jack at tatamba. Samantala, ang isa pang nagtatanong ng direksyon na si Mike ay nakaranas din ng isang mapanganib na pangyayari. Isang patrol car ang biglang dumating. Walang ano-ano'y sinimulan na nilang suriin ang mga taong nasa border. Mabuti na lang at naisip ni Mike agad na magpanggap na isang dayuhan na bibili ng melon. Nagsasalita siya ng wikang hindi nila maintindihan. Nakapagpaalis na ng maayos sa mga pulis. Samantala, nagising na rin si Jack mula sa pagkawala ng malay. Habang hindi nakatingin ang mekaniko, dali-dali siyang tumakas. Ngunit hindi niya alam. Ang matandang nagtitinda ng pakuan kanina ay ang may-ari pala ng auto shop. Nang malaman niyang hinahabol sila ngayon ng mga gangster, nagpasya pang ang tulungan sila ng matanda. Walang pag-aalinlangan niyang inutusan ng mga tauhan niya para itago ang sasakyan. Bilang pasasalamat, diretso nilang binigay sa kanila ang isang gintong bara. Ngunit habang paalis na sila, isang pulang kotse ang biglang sumugod, at ang mga sakay nito ay mga miyembro ng gang. Nanginig sa takot ang dalawa habang nagtatago sa loob ng sasakyan, dahil ito ay isang gintong sasakyan. At sa oras na ito, may isang mamamatay tao sa labas na humahabol sa kanila. Mabuti na lang at noon, ang mga tauhan ng auto shop ay agad na lumapit at dali-daling nag-abot ng sigarilyo para mapaalis ang mamamatay tao. Pero nang sabihin na ng mamamatay tao ang pangalan niya, bigla na lang nagsitakbuhan ng mga mekaniko na parang mga takas sa takot. Para bang alam nilang siya ay isang nakakatakot na nilalang. At ng mga oras na yon, napansin din ng killer ang kakaibang pangyayari sa auto shop. Nakita niya ang dalawang nagtatago sa loob ng sasakyan. Pero hindi niya sila agad dinakip. Dahan-dahan niyang binuksan ng compartment ng sasakyan. At may kinuhang rocket launcher mula roon. Walang ano-ano'y pinaputokan na niya ang auto shop. Nakita yon. Ang dalawa ay natakot at mabilis na nagmadali palayo. Pero gaano kabilis nga ba ang kanilang gintong sasakyan? Agad silang hinabol ng mamamatay tao mula sa likuran, at patuloy na pinaputokan ang kanilang sasakyan. Sa gitna ng panganib, ang dalawa ay gumawa ng lahat ng paraan para makaiwas sa mga bala. Ngunit habang mabilis silang tumatakas, di sinasadyang naitulak nila ang sasakyan sa bangin. Gayunpaman, hindi sila pinatawad ng mga mamamatay tao. Binabaril nila ng walang habas ang tubig, habang inihahanda ng mamamatay tao na iulat sa kanyang superior ang pagkabigo ng misyon. Isang mabangis na aso ang biglang sumulpot sa harapan niya. Kasunod nito, ilang sasakyang pandigma ang sumugod. Nakuha pala ng atensyon ng mga sundalo sa hangganan ang mga putok ng baril kanina. Pero dahil din doon, nahuli ang mamamatay tao ng hindi inaasahan. Samantala, hindi naman namatay ang 2 taong nalunod. Patuloy silang naanod sa karagatan. At sa huli, nakarating sila ng ligtas sa kabilang bansa. Pagkatapos nilang mahayla ang gintong sasakyan. Mula noon, nabuhay na siya ng masagana at mapayapa. At dito nagtatapos ang pelikula.